Hello, 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 hello. Magandang araw, kapatid, kapuso, kapamilya. Sakto ho, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa isyu ng Kapamilya Network. Tara, mga kasama, mga kapatid, kapuso, kapamilya, kaibigan ko, sama-sama tayo. Pag-uusapan natin ngayon, isa sa pinakamainit na topic ngayon, maging sa TV program, maging sa radio program, at lalo higit sa lahat sa social media o Facebook. Pag-usapan natin. At marami pong salamat kay Congressman Marcolita kasi po gusto ko pong ikwento sa inyo yung kanya pong mga sinasabi regarding ho kung bakit daw wag nang payagan ang ABS-CBN ma-renew ang kanilang franchise. Ito ho ang nakasaad sa kanya pong sinasabi. Those opposing the franchise application of ABS-CBN, the ABS-CBN did not comply with the terms and conditions of the franchise as well as laws and constitution. Magandang panahon nito. Mainit, makulimlim. Mainit, makulimlim. Maulan. Umulan ho dito sa amin. Umulan ho, ibig sabihin ho, maganda hong pag-usapan dahil umuulan din ho ang kwentuhan tungkol po sa problema ng ABS-CBN. At alam niyo naman, marami pong mga kapamilya stars, no? Mga talent nila, ang umaray, nagrereklamo, nagkokomento, sumisigaw, humihingi, di ba, ng hustisya, humihingi na pabuksan na sila. Dahil sila ay nakatulong sa ating lahat, sa sambayan ng Pilipino, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi pati abroad. Marami po silang naaliw, marami po silang natulungan, marami po silang mga binigay na mga balita, na sariwang mga balita, kuno, sabi nila. Pero ito po, isa ho ito sa mga pinakamagandang balita na ating pong pag-usapan. At bakit kaya nangyari sa kanila? Noong mga panahon ho, ni dating Pangulo President Ferdinand Idralin Marcos, 1972, pag-declare ho ng martial law, ang ABS-CBN ay nagsara. Nagsara. Sanay na ho sila noong panahon na sila ay nagsara. At ibinalik ito sa kanila after EDSA People Power 1 through the effort of PCGG Lorenzo Tanyada na kailangan ibalik na sa kanila. Alam niyo po ng mga panahon na yon, kung himay-himayin natin, hindi ho tayo matatapos ng isang oras lamang. Siyempre, ayoko kayong mainip dahil ang haba naman. Gusto kong paiksiin lamang ang ating mga kwentuhan. Di ba? Kaya, eto, pakinggan ninyo ang aking pong mga komento tungkol dito. Di ba? Eto, ito'y isang aligasyon. Sabi, ito po isang aligasyon. At sabi dito, ginamit pa po ang isang verse ng Bible. Basahin ko lamang. Gusto kong i-share sa inyo ito. At alam niyo naman na i-share na rin ito. Napakalinaw po na maging sa batas ng Diyos sa Biblia na ito po ang nakasaad. John 8:32. And you will know the truth. Di ba? And the truth shall set you free. Tama. Di ba? Napakaganda ng sinabi sa Biblia na kung saan ang ating pong Panginoon ang sumula o gumawa ng verses na yan. Di ba? So katotohanan lamang ang ating pong hinahanap. Kaya pasintabi po, alam ko pong marami na po tayong mga kaibigan, kapamilya na gusto na hong mabuksan o magbalik serbisyo publiko ang ABS-CBN. Alam ko marami. Marami naman din na tama na, sobra na, palitan na. Di ba? Sabi nila yon. At makikita naman natin sa social media kung ano ang mga komento at iba-ibang mga istorya. Ito kasi ang problema sa ating mga kapwa artista o talent ho ng ABS-CBN. Mamaya po pangangalanan kita.
kung sino po yan. Nagmayabang ka, nagmamalaki ka, ang akala mo sobrang galing mo na. Hindi mo alam na minsan wag na wag kang magbiro, lalo na sa mga pastor, pari o sino pa. Dahil kapag ibinalik sa iyo yan ng Panginoon, tsako, ewan ko lang, sana mabuksan ka sa loob ng 4 na buwan. Eto. At ang sabi dito, may paglabag sa konstitusyon ang ABS-CBN. Ang franchise na humigit kumulang ng 50 years ay hindi na dapat i-renew. Mayroon po akong gustong ibigay na halimbawa sa inyo. Kaso nga lang, baka magulat tayo, baka mag-react nito si Miss Kim Chiu, yung kanilang artista. Di ba sa loob ng klase, kapag lumabas, bawal lumabas, pagka nakompleto mo, pwede kang lumabas. Kanyang paliwanag yon. Sa akin naman, ito'y legal na paliwanag. Babasihan natin, bigyan natin ng basis yung pong tungkol sa taxi. Linya ng taxi. Ibig sabihin may franchise ang taxi para makapag-operate siya ng public service sa mga commuters. Ang sabi rito, kapag natapos na po ang iyong franchise sa taxi, yung taxi ipipace out. Pag sumubra na peace out na yung taxi, palitan mo na ng bago. Naintindihan nyo ba, mga kaibigan ko? Naintindihan nyo ba? Mukhang nahilo rin ako doon. Pasensya na. Di ba? Sa taxi pag umabot po kayo ng 10 years o humigit sa 10 taon, i-renew yan after 5 years. Ang isa pong kontrata o prangkisa ng isa hong taxi ay 5 taon. Di ba? At paglagpas po ng 10 taon, kailangan ng palitan ang unit ng iyong taxi. At yung prangkisa mo, ibalik mo sa LTFRB. At kapag na-approve, bumili ka ng bagong unit ng kotse na gawin mong taxi, ang LTFRB ang magsasabi na sige, gamitin mo itong prangkisa na ito para makapag-operate ka in public transportation. Di ba? Yun Ayaw ko nang pahabain pa. Maiksi lamang. Pero iwan ko sa inyo kung naintindihan nyo. Ang gulo. Hindi ko rin naintindihan. Pasensya na po. Ang gulo nito. Di ba? Simpleng kwento. Pero napakahalaga. Di ba? Okay, ito tayo Ang taxi may expiration. Ang kanilang prangkisa. Di ba? Ito nga po, nabanggit ko kanina. Pagkatapos po ng martial law, o na-i-declare ang martial law 1972 hanggang 1986. Marcos to Aquino time ito. Pagdating po ng Aquino time ni dating Pangulong Corazon Aquino, ang ABS-CBN ibinalik sa mga Lopez family. Hindi ko alam dahil ayon po sa mga kwento, wala ni kusing ni katiting na hiningi ang gobyerno sa kanila upang maibalik sa kanila yung kanilang TV station o network. So, ang linaw. Ang linaw, di ba? So, sabi naman ni kanilang big boss na si Mr. Katigbak, walang nilabag na batas ang ABS-CBN, ang kanilang network. Ayon kay CEO Mr. Katigbak. Di ba? Siguro kilala niyo, napanood niyo na sa TV yan. Nung nakaraan po, nung hearing po ng Kongreso, siya po yung nagsalita. Kasama po ang kanya pong body. Ibig sabihin po, kasama po ang kanyang team, yung kanyang grupo. Mga tataas na opisyal. Hindi po mga talent artista, kundi matataas na opisyal. Kapamilya ng Lopez. Di ba? So, nandun sila. Nag-represent para sa kanilang TV network. So ito, sabi niya walang nilabag na batas, pero may pagkukulang ang ABS-CBN. Walang nilabag na batas. Malinaw, napakinggan ko, napanood ko, sinabi ni Mr. Katigbak, walang nilabag na batas. Pero may pagkukulang na handa silang tugunan at pagandahin ang kanilang serbisyo at ayusin pa. So meron kang problema kasi ikaw mismo inamin mo. Di ba? So ang linaw, di ba?
Pasensya na, tumawa ko. Hindi po ako against sa ABS-CBN. Nagulat lamang ako nung malaman ko po ang ilan po sa mga kwento nito dito po sa unahong patawag ng Kongreso. During, COVID tayo, crisis ngayon. Isipin nyo po, inuna pa kayo na magkaroon ng Congress hearing. Na samantalang ang dami pang problemang dapat unahin ang ating gobyerno. Ganun kayo kalakas. Para sa akin, napakalakas ninyo. Bakit? Marami mga politiko, mga mayayaman, negosyante na may takot sa inyo. Dahil tiyak kapag kayo ang kinontra nila, may pagkalagyan sila. Hindi po ako nagbibintang. Pero ang presidente mismo nagsabi, alam nyo naman, tanging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang isa na tumakbong presidente na hindi hawak ng ABS-CBN na nanalo. Lahat halos talo. Di ba? Eto, walang nilabag na batas, pero may pagkukulang. Kayo nang bahalang umunawa. Mga kapamilya ko, kayo nang bahalang umunawa kung ano po ang ibig niyang sabihin. Kulang man itong sinasabi ko, pero quote and quote ito, ang linaw po. Hindi naman ako ganun kagaling, hindi ako abogado, hindi rin ako guro, hindi rin ako pilosoper o pilosopo. Ako'y ordinaryo lamang na mamamayan na pilit ko lamang iniintindi at yung aking pong payak na kaalaman ay sinishare ko sa inyo. Kaya nga po, samahan ninyo ako hanggang matapos po itong aking video. Dalawa lamang ang pag-uusapan natin, ABS-CBN, franchise renewal at konti pong kay Francis Leo Marcos. Mga pang ano lang yun, kumbaga sa pagkain, dessert lamang yung kay Francis Leo Marcos. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin po siya sa National Bureau of Investigation. Di ba? Ito, ayon sa ABS-CBN at ayon din sa isang kongresista nang sinasabi niya, ang ABS-CBN ay nakatulong sa sambayanang Pilipino. Totoo po, tama po. Tama po sila, tama po kayo, at tama po ako ng ABS-CBN nakatulong po sa ating pong sambayanang Pilipino. Pero ito po ang aking simpleng tanong. Kapag ang isang politiko, ginamit man niya ang kanyang budget o ginamit man niya ang kanyang pera, wala naman nakakaalam doon kung pera niya yun o budget niya. Di ba? Wala nakakaalam doon. Ang nakakaalam doon kapag inaudit na sila na saan galing yung budget mo, yung pinagawa mo dito para maglagay po sila ng kanila pong tarpaulin. Di ba? Maglagay po sila ng kanila pong tarpaulin para po naman ipakita nila sa kanilang mga kababayan na mayroon silang nagawa sa kanilang lugar. At ang tawag doon ay ipal. Di ba? Pag ang politiko, pinapakita niya sa tao, naglagay ng tarpaulin o kung sinasabi niya sa tao na ako may gawa niyan, ay ang tawag nila ay ipal. Di ba? Pero ang ABS-CBN nagbigay tulong sa mga kapamilya dito sa Metro Manila. Ilang milyon na mga tao ang kanilang nabigyan, pamilya o tao ang kanilang nabigyan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan at sa iba pang mga lugar na ang kanilang itinulong ay galing sa mga kumpanya na nagbigay tulong sa kanilang foundation. Di ba? So, ang kanilang tulong na ibinigay ay galing sa mga donors. Galing sa donasyon. Di ba? Parang ako, magbigay ako ng tulong sa tao. Katulad niya, nagbigay ako ng tulong sa tao. Nagpadala ako ng kunting halaga para sa mga grupo ng mga ganitong mga tao. Huwag ko nang banggitin sa inyo. Nagpadala ako, nagbigay ako ng tulong. Yan ay pera ko galing sa akin. Meron naman din akong tinulungan na marami-rami din na mismong mga kasamahan ko o mga kakilala ko, kaibigan ko, nagbigay ng donasyon sa akin. Pero, anong sinabi ko? Hindi po galing sa akin yan, kundi galing po sa kanila yan, inatid ko lamang sa inyo. Di ba? Kaya bago tayo magpatuloy, mahababa na po ating kwentuhan, paki-subscribe po lamang ang aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, at
Paki-pindot ng notification bell at paki-like, comment at higit sa lahat, paki-share para po makarating sa ating pong mga kaibigan. 'Di ba? Alam mo naman tayo ay nagbibigay aliw. Hindi po tayo dito naninira ng kapwa, hindi po tayo, kumbaga pinag-uusapan lamang natin yung mga mainit na mga kwentuhan at usap-usapan sa ngayon. 'Di ba? Ito po yung mga tinatalakay ko, ito po yung mga napapanood ko sa hearing po ng Kongreso. Kaya nga po tuwang-tuwa ako kasi po mayroon din palang mga kongresista na pumapabor, na wag nang i-renew ang prangkesa ng ABS-CBN. At naliwanagan ako pagdating sa batas doon sa kanilang mga paliwanag dahil nga po sila ay mambabatas. Ibig sabihin po sila po ang gumagawa ng batas upang tayong mga mamamayan ay sumunod sa ginawa nilang mga batas. Yun ang aking obserbasyon, di ba? Ito lamang aking mga sinasabi ay kurot-kurot lamang ito doon sa mahabang pagdinig ng mababang kapulungan o ng Kamara o Kongreso. Di ba? Maliit lamang ito, katiting lamang ito. Pinipili ko lamang yung mga bagay na istorya na alam kong ikinagulat ng aking pong sarili na bakit nagkaganito. Ganon pa man, sabi ko nga, nung una pa lang, mawalang galang mga kapamilya ko, ako po'y sumusuporta sa inyo nung una. Hanggang ngayon, na sana po hindi na muna kayo pinahinto ng NTC o National Telecommunication Commission. Dahil nga po nandito tayo sa pandemic crisis ng COVID-19 na kung saan kayo po'y nakapaghatid balita para sa ating mga kababayan. Nalungkot po ako doon. Nandun po ang aking simpatiya sa inyo. Kaso nga lang, ay umabot sa punto na hanggang doon na lamang ang inyo pong prangkesa. Kaya nagbigay po ng sulat ang NTC upang ipatigil ang inyo pong programa, 'di ba? Channel 2, no? So, ganun po, ulitin ko lamang, wala po akong personal na galit sa inyo. Ako po'y sumisampatiya sa inyo, personal na ako po talaga gusto ko makabalik kayo sa larangan po ng programa ng inyong pong TV station o TV network. Okay? Gusto ko lamang itong basahin sa inyo, Ito pong isa sa mga aking Ito na naman na sinabi po ni Congressman Marcolita. Mayroon daw kayo, ito kasi ang pinakagusto ko sa lahat Dahil nagrereklamo tayo sa ibang kumpanya na bakit hanggang ngayon hindi ma-regular ang kanilang empleyado, bakit hanggang ngayon mayroon silang contractual, mayroon silang mga ganito, etc., etc. Diba? Mayroon silang mga sinasabi hanggang 3 buwan ka lamang magtrabaho. Dahil hanggang ganun lang ang kontrata natin. Diba? Hindi ko alam pala na pati pala mga TV station, TV network, mayroon palang ganun. Hindi ko sinasabi lahat, kundi ABS-CBN ang pinag-usapan natin dito. Ayon kay Congressman Marcolita, ang sabi naman ng karamihan at mismo ng ABS-CBN, mayroon daw silang 11,000 empleyado. 11,000 empleyado, humigit kumulang. Yun ang sabi ng ABS-CBN. At alam naman ninyo yan. Balitang-balita yan. Hindi lang sa TV program, sa radio program, maging sa social media. Balitang-balita yan. Pero ang katotohanan pala ay mayroon lang po kayong 2,661 empleyadong regular. Ano nangyari? Ako'y napahinto at nag-isip. Ang laki ho ng diferensya doon sa 11,000 empleyado, doon po sa 2,000 mahigit na empleyado. Ano pong nangyari dito? So nalaman ko, ang iba pala dyan, ang tawag nila ay talent o talents, di ba? At ang iba na may contractual at iba pa. May mga tawag pa sila, iba-iba. Lahat po yan nagsiservisyo o nagtatrabaho sa ABS-CBN. Whether contractual o naging silang mga, mga crew, etc. o ano pa ba yan. Di ba? Sila po'y, ito po bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Dahil ngayon,
sarado ang ABS-CBN, malamang ho, wala nang standby dyan sa McDonald's. Alam niyo yung McDonald's harap ng ABS-CBN? Alam ba ninyo yan? Pumunta kayo ron umaga hanggang gabi. Pumunta kayo ron, sumubok kayong kumain doon. Tingnan nyo, laging puno yung food chain ng McDonald's. Subukan nyo pumunta. Ako po, nung panahon madalas ako dyan, tinatanong ko po, ano bang ginagawa nyo rito? Sila pala yung mga extra ang tawag sa kanila. Sila yung mga talent extra. Doon po sa mga kanilang mga programa. So nalaman ko napakarami pala ninyo. At nalaman ko din na hindi pala sila regular. Dahil on-call sila. Ang tawag sa kanila on-call para ho magano. Hindi ko na rin banggitin yung mga pangalan nila dahil para naman sa kanilang kapakanan din. Yun ho. At marami din pong mga Indo sa kanila. So, pag ang pinag-usapan natin, Department of Labor and Employment, meron silang paglabag. Ang pinagtataka ko lamang, sa tagal ng panahon, kung hindi pa naupo ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa natin malaman na mayroon palang paglabag sa mga laborer o sa mga empleyado, sa mga employees, ang ABS-CBN management. Di ba? Ayan, tuloy natin. At ito pa po, isa ho sa violation na sinasabi po ni Congressman Marcolita, ako po ay bumili din ng TV Plus. Yan pala'y bawal sa ating batas. Pinagtataka ko, meron namang mga abogado ho, legal, counsel o advisor, legal advisor, ang ABS-CBN, kung bakit ba nila ito pinahintulutan para po silang magbenta ng TV Plus. Di ba? Meron tayong cable channel o TV channel na binabayaran natin. Yan naman ay talaga pong regular nating binabayaran yan. Ito kasi po, bibilin mo ng ganitong halaga, gagamitin mo habang buhay na. Maganda din naman ang resulta. Pero dangan lamang, mayroon po silang KBO, pay-per-view, na wala hong permit sa NTC. Aray, naku po. Ano bang nangyari? Di ba? Ano po bang nangyari sa atin? Di ba? Na bakit nagkaroon ng pay-per-view na walang permit sa NTC itong TV Plus? Palabas na ninyo, kumita na, ibininta pa. Doble kita. Okay lang din, negosyo yan eh. Tama yan eh. Pero paano itong batas? Anong mangyari sa atin? Ibatas yan. Ay harapin na lang ninyo. Sana nga, pagdating sa butuhan, alam ko naman, maraming buboto na para po mabuksan ang ABS-CBN. Marami pong buboto kasi hindi naman pwedeng si Congressman Marcolita lang mag-isa. Di talong-talo na siya. Di ba? Alam nyo ba gaano po kabait yung pong House Speaker, si Congressman Alan Peter Cayetano, si Speaker Alan Peter Cayetano, upang pag-usapan lamang itong franchise renewal ng ABS-CBN. Sabi nga niya nung napanood ko, nung hearing ho, ang dami hong dapat pag-usapan. Meron tayong mga, yung sabi niya, meron nga daw na dapat unahin o pag-usapan itong PPE na mataas ho ang mga presyo, di ba? Pero mas pinaburan kayo. Nagulat nga ako nung una nakaraan ko pong mga videos o program ng aking pong Facebook Live, nagulat ako nung mga panahon hindi ko mahagilap yung ibang congressman at magihong ibang senador. Pero nung pinag-usapan na itong ABS-CBN renewal franchise renewal, franchise renewal, bigla ho nagsulputan na parang kabuti o water lily sa Ilog Pasig. Di ba? Ito pong mga ilan nating kongresista. Pero siguro naman, kaya lang siguro sila gusto nilang para maliwanagan ang lahat. Kasama na ako doon na dapat maliwanagan. Kaya nga mga kaibigan, wala ho tayo ditong sinisino. Ang pinag-uusapan natin dito ay batas. Hindi po ako abogado at hindi rin ako mambabatas. Pero kapag pinakinggan ko po yung mga pinagsasabi o sinasabi, ang linaw-linaw ho. Kasi po, ilang dekada na ako'y nanonood ng mga iba't ibang mga hearing sa Kongreso at Senado. Ilan na rin na mga hearing na malalaki.
impeachment ang aking pinapanood. Kapag hindi ko po naintindihan, itinatanong ko po sa mas nakakaalam at nakakaintindi at pinapaliwanag nila sa akin para naman maintindihan ko ng lubusan yung aking pong mga katanungan. At dito ko po napagtanto, sabi katulad ganito, pagka inintindi mo o hinimay-himay mo ang mga sinasabi o yung sinasabi ni Congressman Marcolita, abay, mapapataas ka o mapapatayo ka sa iyong kinaupuan or mapapalundag ka sa iyong tinatayuan or kung hindi naman, mapapatalon ka sa iyong harap, di ba? So ito. Ito Dito naman tayo pag-usapan natin yung tax ng ABS-CBN. Huwag na tayong pag-usapan pa yung mga 2016, 2017, 2019. Ito po isa sa pinaka-highlights para sa akin. Ito pong 2018 at nakita naman siguro ninyo yan nung ipinalabas sa screen, no? During the Congress hearing ng ABS-CBN franchise renewal. Ang laki po ng tax ng isa pong higanting network. Isa po sa higanting network pero mas malaki po ang ABS-CBN dyan. Yung pong GMA7. Nakita nyo po yung tax nila. Ito po sinabi ni Congressman Marcolita. Magtataka kayo bakit puro Congressman Marcolita? Bakit walang pabor dito kay ABS-CBN? Di ba? Marami na kasi po ang nagsabi na ito po yung side ng ABS-CBN. Dito naman tayo sa kabilang side. Sa kabilang side naman tayo. O ako pala. Di ba? Ang tax na ibinayad ng GMA o Channel 7, ayon ito sa report doon ito sa Congress hearing 1.6 billion noong 2018. 2018 ito, isang taon lang na pag-usapan natin. Huwag na yung iba, marami pa. Napakarami natin pag-usapan, tax lang ang pinag-uusapan. Pero pagdating sa ABS-CBN, nagka-problema. Para bang negative pa. Para bang sinabi nga ni Congressman Marcolita, para bang sinasabing abonado pa ang gobyerno. Na sa halip, para bang nangutang ka sa isang tindahan, binigyan ka pa ng sukli samantalang utang yun. Ganun ang naging kwento. Yan ang sisti ng kwento. Kaya po, nagtataka ako. Napapaisip ako. Ang sabi ni Mr. Katigbak, ni CEO Mr. Katigbak, wala daw silang nilabag na batas. Bakit wala silang tax? Bakit ano nangyari sa tax nila? Milyones lang yung ibang mga taon ang binabayad nila. Pero bilyones ang binabayad ng isang network. Kaya doon mo makikita kung ano ang pagkakaiba. Siguro kasi noong mga panahon na yon, alam naman ninyo yan mga kapamilya na talagang malakas kayo. Alam naman nyo yan. Na malakas ko talaga kayo sa mga Aquino family. Di ba? Kaya hindi naman natin mapagkailayan Maski itago nyo yan, maski sabihin ninyo na mali ako, mali sila, mali kaming lahat, malakas talaga kayo. Isipin lamang ninyo. After ng Marcos administration, pagpasok ni Cory Aquino administration, binalik sa inyo. Na wala kayong kaproblema. Libre. Ika nga. Di ba? Kung mayroon man kayong ipakita ninyo sa Kongreso at Senado na ito po, kaya po namin nabawi o binalik sa amin ang TV station, TV network na ABS-CBN noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Di ba? Ito po, isa ito sa pinaka-gustong-gusto ko sa lahat. Ito po, malapit na tayo magtapos. Pasensya na kayo, mahaba ang kwentuhan. Sana po, kahit paano, sana po naintindihan ninyo. Kasi ako po, hindi ko talaga naintindihan, naguluhan din ako Hindi ko malaman kung ano ba ito po yung nagsasabi ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali ito.
Kayo nang bahalang umusga. Kung may tama ba. Di ba? Naniniwala ba kayo sa salitang karma? Sa word na karma? Kung hindi kayo naniwala, maraming salamat. Kung naniwala kayo, heto, pakinggan ninyo ako. Pagpatuloy natin ang ating pong maliit na kwentuhan. Di ba? Sa tingin ko, dahil ako po'y naniwala sa karma, ito kasi pong si Vice Ganda, napakagaling talaga itong talent na ito. Alam nyo ba na napapasikat niya ang It's Showtime sa tanghali dahil sa kanya at sa mga kasama niya? Na ikumpara mo doon sa Itbulaga na napakalaki at talagang tawag nito yung matatag na programa. Pero hindi nila kayang tapatan. Ibig sabihin, humahabol-habol sila. Ika nga. May mga time na talagang dikit. May mga time na malayo naman, pero hindi nila kayang lagpasan. Alam naman natin yan, mga kapamilya ko. Huwag na nating pagdibatihan, pag-awayan yan. Ha? Ang sinasabi ko dito, believe ako kay Vice Ganda at humanga ako kay Vice Ganda dahil napakagaling niya. Pero ang problema sa kanya, maloko. Bakit? Napakahilig niya mamintas. Mahilig siya mamintas. Si Jessica Soho, isa ho sa top personality ng GMA7. Ayaw ko na pag-usapan yun. Kung ano man yun. Alam na ninyo yan, mga kapamilya. Kung ano po ang sinabi ni Vice Ganda para po kay Miss Jessica Soho. Pero po, pag-usapan natin yung kanilang bangayan ho ni, ang tawag niya, Kibuloy lang eh. Pero ako po, hindi ako tatawag na Kibuloy. Dahil may respeto ako eh. Kristiyano ako. Ang tawag ko po, kahit hindi ko kareliyon, si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tawag ko po sa kanya, Pastor Apollo Kibuloy. Yun po ang pagrespeto ko. Bahala na kayo kapamilya kung bakit ko siya nirespeto. Dahil Kristiyano ako eh. Kayo kung Kristiyano kayo, hindi kayo nagrespeto sa isang pastor, nasa inyo yan. Kayo magdala niyan. Pero ako, igagalang ko ang pastor at pari. Gumagalang ako sa magulang ko. Gumagalang ako sa nakakatanda sa akin. Gumagalang ako sa aking kapwa. Yun pa kayang isang katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sabi. Sabi ni Vice Ganda, i-quote lang natin to dahil gusto ko po talagang i-share sa inyo ito. Alam ko naman na alam ninyo ito eh. Dahil inulit ko lang naman ito. Kaya safety ako rito. Dahil inulit ko lamang. Di ba? Wala ako ditong sinasabing Rios. Walang, ano ba tawag nito? Yung kopyahin, copyright. Walang copyright dito. Dahil kinikwento ko lang kung ano pong aking nalalaman at unawa doon sa mga pangyayari na pinag-usapan natin ngayon. Di ba? Sabi ni Vice Ganda, kung talagang magaling ka, Kibuloy, sabi niya ipahinto mo ang probinsyano. Si Cardo Dalisay. Sino ba si Cardo Dalisay? Mga kapamilya ko, humahanga ako kay Cardo kasi magaling siya. Ilang taon na tumakbo ang kanyang programa at nagre-rating naman dahil magaling ang probinsyano. Pero minsan napaisip po ako, hindi kaya wala na silang pamalit sa programang probinsyano? Kaya humaba na humaba. Kauna-unahang teleserye. Mali ba ako? Tama ba ako? Na humaba ng ganitong haba, ilang taon na namayagpag sa ere ang teleserye o palabas ng probinsyano. Saludo po ako kay Cardo. Kay Coco Martin. Pero pinapahinto kasi ni Vice Ganda. Ayan, Vice Ganda. Walang nagawa ang probinsyano. Walang nagawa si Cardo. Kahit magtambling-tambling si Cardo Dalisay. Kahit magtambling-tambling yung bida ng probinsyano at lahat ng mga supporter o supporting actors, actress, di ba? Ng probinsyano, walang nagawa. Vice Ganda, ano nangyari? Tawa pa kayo ng tawa. Alam mo ba yung ilang kayo sa Showtime nung pinanood ko? Maski sa Kongreso, pinapanood. Yung mga sinasabi ninyo, pinagtatawanan ninyo si Pastor Apollo Kibuloy. Ano nangyari sa inyo? Siguro kung mayroon lang pong tamang pag-analisa ang ating pong mga kongresista bilang pagrespeto ng isa sa mga nirespeto ng ating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na si Pastor Apollo Kibuloy, dapat huwag kayo magsalita ng gano'n. Di ba? Huwag kayo magsalita ng gano'n.
Dahil yung mga tao na yan, meron silang kakayahan na hindi natin kaya. Ikaw, Vice Ganda, at ibang mga talent, ibang artista, ang kakayahan ninyo ay magpasaya ng mga tao. Ang kakayahan ninyo ay pamarisan at hangaan kayo. Artista kayo eh. Kayo ang ginagaya ng ating pong mga kababayan, ng mamamayan. Katulad ko, iniidolo ko kayo dahil kayo yung mga artista. Gusto kong gayahin ang gupit ninyo. Paano ko magaya ngayon? Puro uban na ito. Heto pa, isa pa po. Tuloy tayo. Ikaw, alam mo, totoo lang may bumubulong sa likod ko kasi na huwag kang maingay. Makakapamilya kasi itong pamilya ko. Kaya nahiya ako sa kanila na pag-usapan itong video na ito na ABS-CBN franchise renewal. Pero bulong na lang ha, ibubulong ko na lang. Pangalawa pong sinabi po ni Vice Ganda, bulong nga eh. Lakas mo naman bulong nga. Huwag mo nang lakasan. Bulong lang ba? Ha? Bulong ng palad. Bulong, anong bulong? Gulong yon, hindi yung bulong ng palad. Ikaw talaga, loko-loko ka. Ikaw talaga, Jojo Sibialo, loko-loko ka talaga. Sabi naman ni Vice Ganda, bulong nga lang eh. Sige, ibulong ko na lang. Sabi niya, Kibuloy, ipahinto mo nga ang lindol. Sabi nito. Di ba? Ito po isa sa mga sinasabi niya. Pangatlong sinabi niya, ipahinto mo ang traffic sa EDSA. Sabi niya, napakayabang niyo pala eh. Sabi ni Vice Ganda. Ako naman, nung pinagmamasdan ko lamang itong mga nababasa, pinapanood ko, kinikilabutan ako. Totoo po yan. Dahil hindi po ako sanay upang lapastanganan ang isang pastor, isang pare. Di ba? Wala akong kakayahan, karapatan para pagsabihan sila ng ganong. May respeto ako eh. Siguro sa ibang tao, nakatulad ko, hindi ko nirespeto. Pero maniwala kayo sa akin sa hindi, pero may respeto talaga ako. Di ba? Ganun ang aking buhay. So ngayon, sumagot ngayon. Ha? Sumagot ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Vice Ganda, hinahamon mo ako. Hindi ko napupunain ang pagkatao mo. Sabi ka niya, dalawang klase lang nilalang ng Panginoon. Isang babae at isang lalaki. Yung lalaki ay si Iba at yung babae si Adan. Pero ikaw, alanganin kang Iba at ang kang Adan. Pero ganun pa man, dahil ang batas po natin sa ating bansa, ginagalang ko po ang LGBT. Ha? Lahat po kayo, pasensya na po, wala pa akong sinasabi na para po pa kayo, basta ginagalang ko po kayo. Ito lang po yung kwento lang po na napapanood natin at naikwento ko lamang, na-share ko sa inyo. Kaya nga sabi ko, ayaw ko pong magsalita ng against po sa mga katulad kay Vice Ganda. Dahil siya yun eh, di ba? Pero ito po ang sagot po ni Pastor Apollo Kibuloy kay Vice Ganda. Gusto mo ba ang probinsyano, 1 buwan, 2 buwan pa ipatigil, ipahinto? O gusto mo 4 na buwan kasama na ang TV network mo? Ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon, Vice Ganda? Di ba? Kung ako sa'yo, wala namang masama humingi ng paumanin o tawad sa ating kapwa. Hindi po kawalan sa pagkatao ng isang tao ang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Kung sakali ako may pagkakamali, sabihin nyo lang sa akin. Luluhod ako sa harap ninyo at hingi ako ng kapatawaran. Dahil lahat tayo, dahil hindi tayo Diyos, tayo tao lamang, tayo nagkakamali. Maski si Pastor Apollo Kibuloy, siya'y tao lamang. Ha? Pero ang sabi, siya po'y appointed son. Di ba? Appointed, anointed son. Di ba? Pero hayaan mo na siya sa kanyang sinabi. Dahil yung iba naman, ganun din ang sinasabi. Kiniklaim nila na sila. Kasi iba nga po ang kanilang spiritual knowledge pagdating po sa kanilang panampalataya. Kaya hayaan na natin sila kung ano man ang sinasabi nila. Di ba? Kaya ngayon, anong masabi ninyo? Pag ito'y umabot na 4 na buwan na pinatigil o pinahinto ang ABS-CBN network program kasi napahinto na. Hindi ko alam kung ilang araw na ba. Ilang araw na ba? Mga kapamilya ko. Ilang araw na ba? May 2 linggo na ba? Ha? Kasi alam ko, Mayo 5, natigil. Sabihin nyo nga sa akin. Ha?
Alam ko naman pero hindi ko sasabihin sa inyo. Sabihin niyo naman. Di ba? Kaya gusto ko kasi yung paminsan-minsan mag-react naman kayo sa akin para at least alam ko na nandiyan kayo sa tabi ko. Di ba na nanonood. Kaya pag mag-react kayo ng ganun, ibig sabihin pinanood nyo hanggang dulo. Kapag hindi kayo nag-react, hindi nyo pinanood. Doon lang kayo sa simula. Sa tugtog lang, tadadang, tadadang, di ba? Doon lang kayo. Di ba? Okay. Ipaabaya ko na sa inyo yan, mga kapamilya, kapuso, kapatid. Ano man ang magipong paghusga ng ating pong mababang kapulungan at sa ating mataas na kapulungan ng ating Kongreso at Senado tungkol po sa ABS-CBN franchise renewal. At ang aking panalangin po talaga, katotohanan lamang at katotohanan lamang, bahala na kayo kung ano ang paghusgan nyo sa akin. Gusto ko po, nanalangin po ako na sana po makapagbalik serbisyo muli ang ABS-CBN sa larangan po ng kanilang program, no, sa kanilang radyo at kanilang telebisyon. Sana maayos itong lahat at sana po maipatupad o tuparin nila ng ABS-CBN management ang kanilang pinapangako doon po sa Congress hearing. At bilang paggalang po, marami pong salamat sa Kongreso at Senado at sa lahat ng congressman na roon. Maraming pong salamat sa inyo. Sana po maging patas po ang pagboto nyo rito at pagtalakay sa mga bagay na ito, lalo na po sa usaping ABS-CBN. Marami pong espekulasyon, marami pong istorya at kwento, kuro-kuro, kung ano-ano pa. Kayo na po, nasa inyong mga kamay ngayon. Ang bola, kung paano nyo i-shoot sa isang ring ang mga problemang ganito. So hanggang dito lamang ako, hanggang doon lamang ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako against sa ABS-CBN, kundi po kinikwento ko lamang kung ano po ang aking napanood. Ito po yung napanood ko at gusto ko lamang i-share sa inyo. Hindi po mapigilan ang aking isipan na para po hindi ko sasabihin kung ano man ang aking munting nalalaman at munting naintindihan sa payak kong kaalaman. Di ba? At pasensya na kayo kung ito lamang ang aking kakayahan. Hindi naman tayo dito nagpupumilit na maging magaling. Sinisikap lamang natin. Wala hong masama ang taong nagsisikap. Ang taong gustong umahon o makaahon sa kahirapan ay magsikap ka. Sipag at tiyaga, ika nga. Di ba? Kaya nga po tayong lahat, maraming pong salamat sa inyo. At pangalawa po, napag-usapan ko, napakaliit lamang, dessert lamang ito ng ating pinag-usapan. Ito pong Kim Francis Leo Marcos. Nagtatanong din po ako kasi halos isang linggo na si Francis Leo Marcos nandyan sa National Bureau of Investigation. Ano na po bang balita? May bagong balita na ba tayo? Dahil ayon po sa mga nabasa ko at napanood, lalo na po sa social media, may nakuha daw na 5 abogado si Francis Leo Marcos. Minsan, naglaro ang isipan, idol ko yan, na kaya siguro 5 ang abogadong kinuha niya dahil 5 din ang naisampang kaso. Malamang. Sabi ko, parang ganun ang aking iniisip. Pero alam kong hindi ako tama. Pero yun lamang laro lamang na aking kaisipan. Kaya nung mapanood ko, nagulat ako at gusto ko rin ibahagi sa inyo ito na mayroon palang 5 abogado. Totoo ba ito o hindi? At ayon naman po doon sa isa po nating vlogger, isa po nating kasamahan, hindi na po vlogger siya kung hindi po siya isang media practitioner. Marami po palang salamat sa lahat po ng mga naglabas po ng mga topic na ito, maging sa ABS-CBN franchise renewal. Salamat po sa inyo dahil sa mga videos nyo na panood ko. Kaya magpasalamat din kayo sa akin dahil nagkaroon kayo ng 1, 2, 3 views para sa akin. Di ba malaking bagay na sa inyo yan? Yung views ko, inuubos, binubuo ko yan. Kung 20 minutes yung videos nyo, inubos ko yan, hindi pa putol-putol, diretso yan. Hindi lang po isang beses ako manood sa isang video pag gusto ko. Umabot po ako minsan 3 at higit pa. Ganun po ako manood ng videos kapag nagustuhan ko. Inulit-ulit ko po kasi gusto ko pong maintindihan ng lubusan kung ano man po ang aking pinapanood. Kaya ulitin ko lamang, dito po kay Francis Leo Marcos, meron daw siyang 5 abogadong si Francis FLM. At isa ho sa abogado nito magaling na abogado. Ito po daw sa katauhan po ni Attorney Abraham Espijo. Magaling daw itong abogado. Sabi po nung isa ko pong napanood na video sa kanyang YouTube channel, no? At maraming salamat po sa aking kaibigan. Kaibigan ko kasi yan, si Mar Batigas. Kaibigan ko po yan. Kaya salamat ako sa kanya dahil sa kanya napanood ko yung video na meron daw 5 abogado. Sana po, wag na ho siyang magtagal kung saan man siya naroon ngayon. At sana po, makita po natin kasi wala akong nakikita sa tao na kung sakali man meron siyang nagawang hindi maganda sa tungkol sa kanyang personal pagkatao.
wala na akong pakialam doon. Wala na akong pakialam kung saan galing ang pera niya. Hindi rin ako nakikialam doon. Wala akong pakialam sa mga kaso yung sinampa sa kanya dahil buhay niya yun. Siya ang bahala doon. Ang akin pong kinabahala lamang, yung pong pagtulong sa kapwa. Sa mga panahon na ganito, kailangan na kailangan natin ang taong katulad niya. At hindi naman din po pwede, sabi nga ng aking mga kaibigan na mga dalubhasa, hindi naman daw pwedeng mailigtas o makaligtas ang isang taong may kasalanan dahil lang sa kanyang pagtulong sa kapwa. Dapat talagang managot siya. Yun po, totoo yun, tama yun. Dahil ang batas is batas. Di ba? Wala hong sino man ang pwede hong pagdating ho sa usaping batas. Kaya ako po rumirespeto sa batas. Kaya nga po ako sumusuporta po sa ating gobyerno, lalo na po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun nga, sana po matapos na po ang issue ni Francis Leo Marcos. At sa lahat po ng kanya pong mga followers, mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyo. At again, dalawang bagay lamang, isa po sa pinakamahabang pinag-usapan natin, ito pong ABS-CBN franchise renewal. Sana po sa darating na mga Lunes, dahil magbibigay po sila ng kanila pong sagot doon sa mga katanungan ng mababang kapulungan nung last hearing nila na mayroon silang isubmiti ng mga ibang mga dokumento para pagpapatunay sa kanila po na sila po talagang tama na nasa sumusunod sa batas. At sana po matuldukan matapos na ito upang po maibsan ang lahat. At again, kayo pong mga talent, hindi lang po sa isang network ng ABS-CBN, lahat po. Kasama na po ako na isa rin ng talent to ng pagiging pong madaldal. Pagiging pong pakialamero. At pagiging pong mahilig sa kwento. Di ba? Tayo po yung mga talent po na binigyan ng talent ng Panginoon upang po mailabas ang talent. Sana po naman wag po tayo magmalabis. Ilagay po natin sa tamang lugar na may pagrespeto at paggalang sa ating kapwa. Kung kinakailangan tayo maglabas ng mga komento, wag niyo na pangalanan. Di ba? Para hindi naman nakakasakit. Lalo na sa kanilang mga, marami po silang supporters. Kung kayo po, Vice Ganda, ulitin ko lamang, Vice Ganda, wala akong masabi against you. Ang akin lamang kunting paalala lamang. Huwag kayo magalit sa akin, hindi ako galit sa inyo. At ako'y humahanga at idulo kita bilang isang artista at isang entertainer na pinapasaya mo ang aking sarili. Di ba? Ang aking pamilya, higit sa lahat. Isa lang po aking masabi. Ang relihiyon o ang pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy, may mga supporter din yan. Hindi lang ho nag-iisa yan. Maging ako po, may ilan din po akong taga-suporta sa akin. Kaya pag ako po kayo po yung nagsalita sa akin na hindi maganda, ako naman hindi galit sa inyo. Dahil baka tama naman yung mga sinasabi ninyo na itong tao na ito, daldal, wala namang alam. Tama naman kayo, wala naman talaga akong alam. Kaya nga inaalam ko sa inyo, tinatanong ko sa inyo. Kaya nga po ako nandito para magtanong sa inyo. Kaya maraming salamat po doon. Tanggap ko po kung ano po ang sinasabi ninyo. Pero yung iba po, mag-ingat po tayo. Kasi may mga followers po sila. At hindi lang po biro ang followers nila, kundi milyonis din na katulad ninyo. Kaya para po walang salpukan, di ba, yung away sa magkabilang panig, pag-ingatan natin ang pagsasalita na manghang o di maganda sa ating kapwa. Heto ngayon, anong masabi nyo, mga kapamilya, kapuso, kapatid, dito po sa sinasabi po, na baka hindi lang, di ba, kasi pinapatigil mo yung traffic sa EDSA, pinapatigil mo ang probinsyano, ayan, stop ka ngayon, di ba, anong gawin yung panalangin, di ba, kaya sabi nga, ako po, kayo po, o kayo, o ako po yung naniwala sa karma, hindi kaya karma na ito, sa mga isang katulad ninyo. Hindi ko po sinasabi, ikaw Vice Ganda, kundi po sa inyo, kung sino man kayo dyan, na naghamon sa isang pagkakataon. Ito na ang kasagutan sa inyo. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat binibitawan nating salita dahil baka ibalik sa atin ng Panginoon ang mga ganyang bagay. Tingnan nyo ngayon ang COVID-19, pandemic crisis. Lahat ng tao nanalangin. Lahat ng tao mahal ang Diyos. Pero anong nangyari sa atin? Hanggang ngayon, dumanas tayo ng matinding kahirapan, matinding pasakit sa ating kalagayan. Di ba? Kaya again, wala akong sama o galit sa ABS-CBN. Sana po makabalik na sila sa kanilang programa. Kung hindi man ngayon, sana sa mga darating na mga panahon, darating na buwan. At sana po matapos ang investigasyon sa lalong pinakamabilis na pamaraan at maayos ang lahat. Alam ko naman, ang ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun naman yan Pag nag-sorry ka sa kanya, tapos na yan, wala na yan. Ganun kabait ang ating Pangulo. Di ba? Hindi katulad sa iba yan na nami-personal. Wala na nga sila sa pwesto Pinag-uusapan ka pa please. Please. Di ba?
Maraming salamat at again, paalala lamang po sa ating mga kababayan, kapuso, kapatid, kapamilya. Ugaliin po natin na maglinis ng ating mga kamay at maghugas ng kamay, maglinis ng ating katawan gamit ang safeguard upang po may safeguard tayo sa mga virus at maglinis ng ating tahanan gamit ang Sunrox upang po ang virus hindi makalapit sa ating tahanan. Di ba? Doon pa lang may stop na. Ha, hindi po to sinasabi ni Vice Ganda na i-stop mo. Di ba? Ito po paniwala ko lamang. Di ba? At sana kayo din, kung maniwala kayo sa akin, maraming salamat. Kung hindi naman, kayo po bahala. Dahil hindi naman ako hindi ko kayo pwedeng manduhan. Nasa demokrasyang bansa tayo. Di ba? At higit sa lahat, stay at home, stay safe. Sana po sa darating na Hunyo, ilang araw na lamang, ilang gabi na lamang natulog, di ba, mabago na po ang dati nating kinaugalian na sana po maging general community quarantine at magdasal po tayo. Magtiwala tayo sa Diyos, manalangin tayo at ipagdasal natin ang ating kapwa, ang ating bansa at lahat sa buong mundo na sana magkaisa na at magtulong-tulong tayo. Tama na itong mga kwentuhan na ganito. Di ba? Dahil hindi po ito nakakatulong para sa atin, lalo na ngayon sa ating sitwasyon na nandito tayo sa pandemic crisis. Kaya thank you so much. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ang ating gobyerno at sa lahat na naglingkod. Sa lahat ng mga frontliners, mabuhay kayong lahat at sa lahat ng mga pamilya. Sana po sumunod lamang tayo sa batas para po walang problema. Baka pagdating ng araw, kayo po ipagsisihan. Inyo po pagsisihan ang inyo po nagawang pagkakamali. Di ba? At hanggang dito na lamang. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. Kita-kits tayo sa sunod na aking mga video. Thank you so much. Maraming salamat. Huli ka ni George Sipial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni George Sipial. Maraming salamat. Daghang salamat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Kita-kits tayo sa sunod ng mga video. Thank you, kapuso, kapatid, kapamilya. See you again.